DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras 3 minuto makalipas ang alas 3. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso, ngayon po'y Biyernes, April 24, 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Sa latag ng ating mga balita, unahin natin, paglilitis ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte tuloy na. Kasunod yan ang kumpirmasyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa lahat ng 3 bilang ng kasong crimes against humanity laban kay Duterte. Sa desisyon ng Pre-Trial Chamber, tinukoy din ang 8 sa umano'y maraming matatas na opisyal ng gobyerno at miyembro ng PNP na naging miyembro ng Common Plan o naging co-perpetrators. Kabilang dyan sina Senador Ronald De La Rosa, Senator Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at dating police officials na sina Vicente Danao, Camilo Casculan, Oscar Albayalde, Dante Giran at Isidro La Peña. Markado! Office of the Prosecutor ng International Criminal Court nagbunyi sa naging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Kahapon kinumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahilan para dumiretso na ito sa paglilitis. Sa isang pahayag iginit ang prosekusyon na ipinakikita ng desisyon ang lalim ng investigasyon at malakas na ebidensyang kanilang iniharap. Malagang yugto umano ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ng dating Pangulo. Markado! Pamilya naman ng mga biktima ng EJK nagdiwang sa naging desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na ituloy ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kampo ng mga nagrereklamo, sagot ito sa dasal ng libu-libong biktima ng EJK mula nung alkalde ng Davao City si Duterte hanggang siya ay maging Pangulo. Sa isang pahayag sinabi na Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres, ang mga appointed ICC Council ng mga biktima, na isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pa ang isang dating presidente gaya ni Duterte. Markado! Kampo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na kinagulat ang desisyon ng International Criminal Court o ICC na ituloy ang paglilitis. Sa text message sa GMA News, sinabi ni Atty. Nicholas Kaufman na hindi man lang nasuri ang kredibilidad ng mga testigong self-confessed murderer na ginawang cooperating witness sa confirmation hearing. Dahil sa desisyon, magkakaroon na anya ng ibang katauhan ng mga testigo at gagastusan mula sa international community funding mula sa Office of the Prosecutor. Sinabi pa ni Kaufman, nagigibain nila ang mga ebidensya ng mga testigo sa paglilitis at patutunayan nila na ang tinutukoy na patakaran ng Estado na pagpatay ay isang ganap na kathang isip. Markado! Desisyon naman ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 iginagalang ng Malacanang. Isang pahayag sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hustisya ang kailangang makamit sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Castro, mahalagang makamit ng akusadong hustisya kung mapapatunayang wala siyang sala. At hustisya rin para sa mga biktima kung lilitaw na nalabag ang kanilang mga karapatan. Markado! Sa ibang mga balita, Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ang pagtugon sa utos ng Korte Suprema. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakandang sumunod ang Pangulo sa utos ng kataas-taasang hukuman na tumugon sa petisyon na humiling na ipasilalim siya sa hair follicle test. Isang uri ng drug testing at isa publiko ang resulta nito, gayon din ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Nangako si Castro na ilalabas ng palasyo ang tugon ng Pangulo kapag nakasunod na siya sa atas ng Korte Suprema. Markado! COMELEC magpapatupad naman ng dagdag na requirement para sa mga tatakbo sa eleksyon sa bansa. Sinabi ni COMELEC Chairman George Euren Garcia na partikular dito ang pagsusumite ng birth certificate na kalakip ng ihaing Certificate of Candidacy o COC ng tatakbong individual. Sisimulan nitong ipatupad sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2, 2026 at sa mga susunod na mga eleksyon sa bansa.
Gagawin ito upang makasiguruan niya na ang mga individual na tatakbo sa eleksyon ay tunay na mga Filipino at hindi nagpapanggap lang. Markado! COMELEC, nanindigan na Kongreso pa rin ang magdedesisyon kung ipagpapaliban muli ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections. Yan ang inahayag ni COMELEC Chairman George Garcia sa kabila ng mga naunang deklarasyon ng Malacanang na suportado nila ang pagpapaliban sa BSKE. Lalo na kung may pangangailangan at naaayon sa batas para makatipid sa panahong ito na may hamon na dala ng krisis sa gitnang silangan. Sa panayam ng media, sinabi ni Chairman Garcia na 85% na silang handa para sa BSKE pero political decision anya ang muling pagpapaliban nito na Kongreso ang magpapasya. Markado! 50% o kalahati naman ng mga Filipino naniniwalang sumama o lumala ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Batay ito sa resulta ng survey ng social weather stations sa 1,500 respondents noong March 24 hanggang 31. Lumitaw sa survey na 26% ang naniniwalang pareho lang ang estado ng kanilang pamumuhay. 23% ng mga respondents ang nagsabing bumuti ang kalidad ng kanilang buhay at pinakamalaking pagbaba ay naitala sa Mindanao at Metro Manila na may negative 31. Markado! Sa ibang mga balita, 15 na tripulanteng Pinoy sakay ng 2 barko na kinubkob ng Iran habang tumatawid sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, walang permit ang pag-ooperate ng 2 barko at may ginawa rin umunong tampering sa kanilang navigation system. Batay sa ulat, pinaputukan pa ng Iran ang 2 barko. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers o DMW na walang nasaktan sa 15 tripulanteng Pinoy na sakay ng 2 barko. Markado! Department of Migrant Workers nangako naman ng hustisya sa pamilya ng 2 OFW na napatay matapos i-hostage ng kanilang employer sa Beirut, Lebanon. Ayon sa DMW, nagpadala na sila ng abogado sa Beirut at nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs para sa isasampang kaso laban sa suspect. Binisitan rin na DMW Undersecretary Bernard Olalia at Undersecretary Felicitas Bay ang kaanak ng mga biktima para kumustahin at magpaabot ng kinakailangang tulong. Sa ngayon hindi pa maiuwi ang mga labi ng 2 OFW dahil humiling pa ang DMW na maisilalim ang mga ito sa otopsiya upang malaman ang totoong nangyayari. Markado! Mga napauwing OFW at kanilang mga dependent mula sa gitnang silangan umabot naman na sa 7,408. Ayon sa Department of Migrant Workers, 6,785 sa mga ito ang sumailalim sa government-funded repatriation, kabilang ang 5,409 OFW at 1,376 dependents. Kabilang sa pinakahuling dumating kahapon ang 212 na OFW at 16 na dependents na sakay ng 3 commercial flight. Isinasagawa ang mga hakbang na ito alinsunod umano sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Markado! Mga puso, yan pang unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay din lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 11 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news dapat totoo. Markado! Super Radio DZBB. Balitang tama. Balitang totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan.
Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Tanong ko lang po, paano po kung bumalik si Martina? Bumalik sa buhay ko, sa buhay natin. Paano kung maging kami ulit? Ayos lang po ba sa inyo? Kasi nung nakita ko siya kanina, iba po yung naramdaman ko eh. Suma sa puso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB, balitang totoo. Markado. Tanggap muna tayo ng balita sa labas ng himpilan sa oras na 16 na minuto. Makalipas ang alas 3 ng madaling araw, alamin natin yung follow-up dyan sa nasusunog na warehouse sa Barangay San Bartolome sa Quezon City. Nandiyan ang kapuso nating si Olan Bola. Olan! Yes, dilamon ng apoy ang isa unang warehouse sa Barangay San Bartolome, Quezon City. Pasado 1:00 na madaling araw kanina nang magsimula ang apoy na itinaas sa unang alarma. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang mga naka-imbak na plastic, bakal, bote at papel ang nasunog. Damay din ang 2 truck na nakaparada sa lugar. Nagsilikas naman ang mga residente sa paligid sa takot na madamay sa sunog. Inaalam pa ang dahilan ng apoy at kung magkanong halaga ng ari-arian ang naabo. Wala namang naiulat na nasaktan o nasugatan sa insidente. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DZBB. Balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Markado. Salamat sa ulat na yan, Olan Bola. At mga kapuso, huwag pong kalimutan i-follow ang aming social media accounts. Hanapin lang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search nyo lamang Super Radio DZBB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso. At syempre, salamat sa mga kapuso nating mga maagang gumising para makinig po ng balita. Ayan, nakatutok sa atin. Sina Antonina Fangon, Linda Zafra Miranda Sheroque, Nelson Malinaw, kape-kape na. Oo. Ayan, si Gerardo Bertulfo. Yung mga kapuso natin dyan sa BFP Nueva Ecija, kamusta po kayo? Sa PNP Public Information Office. At ito yung mga kapuso po nating OFW na nakatutok sa ating online. At maging mga motoristang laman ng kalsada, ingat-ingat po tayo saan man tayo papunta. Markado. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan,
Mga banat kay Vice President Sara Duterte, buwelta umano sa pag-alis niya sa kabinete. Yan naman ang tugon ng ikalawang Pangulo kasunod ng mga alegasyon sa kanya sa sinagawang pagtinig ng House Justice Committee. Ayon sa ikalawang Pangulo, nagkasunod-sunod ang mga alegasyon at kaso laban sa kanya nang umalis siya sa kabinete at tumangking pumirma sa isang pambansang budget na hindi niya kayang ipagtanggol sa taong bayan. Kasabay nito, hinamon ng Vice Presidente ang administrasyon na sagutin kung saan napunta ang bilyong-bilyong pisong pondo ng flood control project, solusyon na pagtaas ng presyo ng bilihin, kahirapan, kagutuman at iba pa. Markado! Business as usual si Vice President Sara Duterte sa gitna naman ng kabilang pag-atake sa kanya. Ayon kay Atty. Michael Poe, isa sa mga abogado ni Duterte, hinahanga niya ang katatagan ng Vice Presidente mula sa mga pag-atake mula pa noong 2023. Paniguro ng pangalawang Pangulo, tuloy-tuloy lang ang mga proyekto ng kanyang opisina. Samantala, sinabi ni Poa na handa at kumpiyansa sila sa legal team ng Vice Presidente sa pagdepensa sakaling umakyat sa Senado ang impeachment case laban dito. Markado! Kampo naman ni Vice President Sara Duterte, iginiit na idineklara sa kanyang mga salin ang kanyang mga cash at bank deposits mula 2019 hanggang 2024. Sinabi ni Atty. Michael Poa, isa sa mga abogado ng BICE, na batay sa kanilang konsultasyon sa kanilang kliyente. Nakalagay iyon sa katagang others sa personal items na nakasaad sa salin. Wala rin anyang katotohanan na hindi nagtutugma o inconsistent ang salin ni VP Sara sa kanyang bank records batay sa report ng Anti-Money Laundering Council. Bagaman hindi umano nila ito may detalye ngayon, sinabi ni Poa na tiyak naman na masasagot lahat ito pagdating sa Senate impeachment trial. Markado! Ilang miyembro ng House Justice Committee naniniwalang may probable cause impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kung personal na pananaw umano ni Committee Chair Jervil Luiso ang tatanungin, naniniwala siya na nalagpasan pa ang hinihinging probable cause para ipursige ang kaso. Yan ay kung pagbabasihan niya ang bigat ng mga evidence ng ebidensya sa pagdinig nitong Miyerkules. Sinabi naman ni Congressman Shal Jokno na tinawag niyang smoking gun ang nakita ng komite na malaking pagkakaiba ng halaga ng mga bank transaksyon ni Duterte kumpara sa kanyang salin. Markado! Vice President Sara Duterte, iginit na malinis ang kanyang service record at hindi siya kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Tugon niya ng pangalawang Pangulo sa mga naging pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ayon kay VP Sara, paulit-ulit at pare-pareho lang ang mga inilalabas na kwento ni Trillanes tungkol sa mga bilyong-bilyong piso niyang bank account na wala namang katotohanan. Ang lahat niya ng kanyang ari-arian at pera ay nakadeklara sa kanyang salin at ang bawat sentimo ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. Markado! Dating BIR Commissioner Kim Henares hindi sang-ayon sa pag-iwan naman ng kahon ng BIR sa Kamara na naglalaman ng income tax returns o ITR ni Vice President Sara Duterte. Giti Henares, hindi yun pinapayagan sa batas maliban lamang sa ilang exemption na nakasaad sa National Internal Revenue Code. Gaya mo ng paghingi ng kopya ng Kongreso in age of legislation kung iutos ng Presidente na bigyan ng kopya ang kalihim ng Department of Finance kung hingin iyon ng Korte at ibang usapan din kung hihingin ng impeachment court. Dagdag pa ni Henares, mahigpit talagang batas sa pagsasapubliko ng ITR dahil posibleng may maibunyag na trade secret kung mabusisi ito ng kalaban sa negosyo. Markado! DSWD Secretary Rex Gatchalian, tinawag na basura ang ibinigay sa kanilang listahan ng Transport Network Company o TNC. Ayon kay Gatchalian, hindi niya naiwasang sermonan ang mga kinatawan ng mga TNC, lalo pat ang mga social workers ang pagbubuntunan ng sisi ng mga hindi pa nakatatanggap. Totoo lang, ano? Kasi pag hindi nagtugma yung listahan, syempre sila yung namimigay ng budget, yung ayuda. Itong mga taga-DSWD, ang problema, yung listahan naman na yun, hindi naman sila gumawa Yung listahan na yun, nanggagaling dun sa mga sinusumite sa kanila ng mga kumpanya ng TNVS. Kaso, sa halip na masisi yun, sa kanila nabubunto yung galit. Tahasang sinabi ng Gatchalian na sinisisi niya ang mga TNC sa nasabing problema dahil sa mga dobleng pangalan na isa sa dahilan kung bakit hindi may sakatuparan ng paggamit ng mga e-wallet. Binigyan ni Gatchalian ng mga TNC hanggang Lunes para linisin ang mga listahan para makapagtakda ng schedule ng panibagong payout sa mga hindi pa nakatatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Markado! Grupong Laban TNVS binilikan ng DSWD sa paninisi sa Transport Network Companies o TNC kaugnay ng aberya sa mga payout. Ayon kay Jun De Leon,
presidente ng Laban TNVS, naiwasan sana mga problema kung ginawa ng DSWD na automated ang sistema ng payout. Ayan, no? Dun sa mga, siguro dapat makakonsidera sa mga susunod pa na bigay ng mga ayuda kung meron man. Sabi nga ng iba, sa maganda online na lang. Pero ang sinasabi kasi ng DSWD, kailangan daw nila ng pruweba na yung tatanggap sila mismo yung nandun sa listahan. Baka naman may ibang pamamaraan para magawa yan. Hamon ni De Leon, tanggalan ng accreditation ng mga TNC kung mapapatunayang gawa-gawa lamang at pandaraya ang dobleng pangalan sa listahan ng mga TNVS driver riders. Apelan niya naman sa mga kapwa niya TNVS driver, huwag nang tangkain makadoble para mabigyan ng pagkakataon ng iba na makatanggap din ng cash assistance. Biruin mo yun, makatatanggap ka na ng ayuda, tapos dadayain mo pa. Huwag naman sana humantong sa ganun. Para mas marami yung mabiyayaan, yung mga kababayan po natin na apektado ito ng krisis sa langis. Markado! Sa ibang mga balita, mga kinatawan ng Pilipinas, planong magbukas ng dialogo sa Czech Republic para ayusin ang pagpapawi kay dating Congressman Zaldico. Mission umano ni Acting DOJ Secretary Frederick Vida at Chief Staff Counsel Dennis Chan na alamin ng lahat ng maaaring legal na paraan para sa pagpapawi sa dating kongresista. Pero dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic, naghahanap pa ng iba pang legal na paraan ng pamahalaan para mapauwi si Ko. Ayon sa DOJ, handa umanong respeto at sumunod ng pamahalaan sa legal na proseso ng Czech Republic. Markado! Pamahalang panlalawigan naman ng Cagayan, tinutugunan na ang epekto ng krisis sa enerhiya at matinding tagtuyot. Yan ang kinumpirma ni Roelio Rapsing, head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan, kasunod ng pagsasailalim sa state of calamity sa lalawigan. Una nang iniulat ng Office of the Provincial Agriculturist na posibleng maapektuhan ng matinding tagtuyot ang 105,000 hectares ng taniman ng bigas, mais at high-value crops. Dinaan niya maiwasan ang epekto nito sa ibang sektor tulad ng kalusugan, pampublikong sasakyan at presyo ng mga pangunahing bilihin. Markado! Samantala, umano'y driver at personal aid ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo Tumestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division. Isanalaysay sa korte ni Virgil Nino Garcia ang maraming beses ng paghatid niya ng mga kahon at maleta ng pera sa ilang personalidad kasama na si dating Senador Bong Revilla. Bukod kay Revilla, nagatid umano siya ng mga kahon at maleta ng pera para kina Senador Jengo Estrada, dating DepEd Undersecretary Traikiv Olivar, isang Carlin Villa, dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Hindi umano niya alam sa umpisa na pera ang laman ng mga idiniliver niyang kahon at maleta hanggang sa mapanood niya na lamang sa pagtitestigo ni Bernardo sa pagdinig ng Senado. Markado! Kampo naman ni dating Senador Bong Revilla, minalit lang ang pagtestigo ng driver at personal aid ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Matatang sa pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division, tinukoy ng driver ni Bernardo na si Virgil Nino Garcia na isa si Revilla sa dinalhan niya ng pera. Pero ayon kay Atty. Rio D. Anthony Balisi, abogado ni Revilla, hindi ka pa din pinawala ang naging testimonya ng testigo. Wala naman anyang naipakitang ebidensya maliban sa sinabi ng testigo at nang di umano'y sinabi ni dating Undersecretary Bernardo. Markado! Samantala, dating House Speaker at late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez nananatili sa bansa. Yan ang nilinaw ni Atty. Ade Fajardo, Legal Counsel at tagapagsalita ni Romualdez, kasunod na rin ng inisyong precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan. Dahil dito tinawag ni Fajardo na mali at irresponsable ang mga ulat na umalis at tumakas ang dating House Speaker. Samantala, sinabi rin ni Fajardo na pinag-aaralan na nila ang lahat ng nararapat na legal na remedyo para questionin ang PHDO. Markado! At nakatakdang pagbiyahe sa labas ng bansa ni VP Sara Duterte hindi tuloy. Sinabi ng pangalawang Pangulo na nagbago ang kanyang plano dahil last minute na siyang nabigyan ng Travel Authority na makaalis sa bansa. Magpapadala umano siya ng bagong request sa Malacanang kasabay ng apela na mabigyan sana siya ng sapat na panahon para makapaghanda sa biyahe at para makapaglatag ng epektibong security arrangements. Batay sa original na plano, babiyahe sana ang Vice Presidente sa the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom mula April 23 hanggang May 15, 2026. Samantalang Malacanang tinanggi naman na last minute na inaprobahan ang travel clearance ni VP Sara Duterte.
Paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro isang araw bago ang biyahe ni Duterte, karaniwang ibinibigay ang kanyang travel authority kahit pa sa mga nakaraang travel request nito. Una rito sinabi ni Duterte na last minute ang inaprobahan ng kanyang hiling na travel authority kaya hindi pa siya tumuloy sa kanyang dapat na biyahe kahapon. Kini Castro hindi naman pinipigilan bumiyaya ang Vice Presidente at patunayan niya rito ang mga nakaraang biyahe niya sa abroad. Markado! At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Tabayanan po susunod na programa. Umaga na balita na kasama si Alan Gatus. Mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ang oras. 28 minuto.